Ang Panginoong Hesus ay may sinabi sa Ama, "Ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo." Ito ay nasulat sa English ng ganito, "And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent." Ang salitang know sa English ay isinalin sa Tagalog na makilala. Pwedeng isalin ng salita na malaman, ngunit ang ginamit sa pagsasalin ay makilala. Ito ay bahagi ng panalangin ni Jesus sa Ama noong gabi bago siya ipako sa krus. Sa oras na iyon ay hindi siya nagtuturo sa mga tao o nakikipagtalo sa mga pariseo. Siya ay nakikipag-usap ng matalik sa Diyos. Kaya ang pangungusap niya tungkol sa buhay na walang hanggan ay hindi isang paksang aralin, kundi paglalarawan ng anak ng kanyang relasyon sa Ama. Ang karaniwang pagkaintindi sa buhay na walang hanggan ay buhay na mahaba dahil walang katapusan. Ngunit nang sabihin ng Panginoong Hesus kung ano ang buhay na walang hanggan, ay maikling oras na lamang ang nalalabi at siya ay ipapako at mamamatay na sa krus. Sa puso at isip ni Hesus, ang buhay na walang hanggan ay hindi mahabang buhay, kundi kung ano talaga ito, ang buhay na tunay na nakakakilala sa Ama. Ang buhay na mahaba lamang ay walang saysay kung walang relasyon sa Diyos. Ito ay magiging walang hanggang buhay na hiwalay sa pinagbubula ng tunay na kaligayahan. Maikli man o mahaba ang mga taon ng ating buhay, tayo ay may buhay na walang hanggan kung nakikilala natin ang Ama na iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na kanyang sinugo. Tinawag ni Jesus ang Ama na iisang Diyos na tunay. Ito ang naghihiwalay sa Diyos ng Biblia mula sa lahat ng ibang Diyos, mga Diyos-Diyosan at filosofiya. Ipinahayag ni Jesus na ang katotohanan ay matatagpuan sa Ama na iisang Diyos na tunay. Ang Ama ay hindi Diyos na malayo sa atin na hindi natin makikilala. Sa katotohanan, ibig ng Ama na siya ay makilala ng lahat, kaya't siya ang gumawa upang ipakilala ang kanyang sarili sa paraan ng pagsusugod niya kay Jesucristo. Ito ang dahilan kung bakit idinagdag ng Panginoong Hesus at si Jesucristo na iyong sinugo. Hindi natin makikilala ang Ama kung hindi sa pamamagitan ng anak. Sinabi ni Jesus, "Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Upang makilala ang isang Diyos na tunay, kailangan din nating makilala ang sinugo niya. Ang orihinal na salita para sa makilala ay nagpapahiwatig ng pagkakilala na matalik, personal at nararanasan dahil sa relasyon. Hindi ito ang pag-alam ng mga impormasyon tungkol sa Diyos o kaalaman sa isip, kundi ang pagkakilala sa Diyos mismo na kaalaman sa puso. Ito ang pagkakaiba ng pag-alam ng talambuhay ng isang sikat na tao at ang pagkakilala sa kanya ng kanyang anak bilang Ama. Upang ipakilala ng Ama ang kanyang sarili ay isinugo niya si Jesucristo. Siya ang anak ng Diyos na tunay na nakakakilala sa Ama. Siya ang salita ng buhay na nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. Sinabi ni Apostol Juan, "Iyong buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay, at ang buhay na ito ay nahayag, aming nakita, aming pinatototohanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa amin ay ipinahayag." Sinabi ni David sa Diyos, "Nasa iyo ang bukal ng buhay, sa iyong ilaw ay nakakakita kami ng liwanag."
Sa Diyos Ama rin nagmumula ang buhay at ilaw na nagbibigay ng liwanag. At siya ang nagsugo sa kanyang anak upang ipakilala siya sa atin. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Sinabi ng Panginoong Hesus ang layunin ng lahat ng ito, ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ng mga makakakilala sa Ama at sa Kanya. Ang lahat ng pagkarinig, pagkakita at paghawak sa salita ay humahantong sa sandaling ito, ang tunay na pagkakilala sa Ama at sa Anak. Ang liwanag mula sa bukal ay nagpapahintulot sa atin na makita hindi lamang ang mga katotohanan, kundi ang iisang Diyos at si Jesucristo na kanyang isinugo. Ang buhay na walang hanggan ay hindi isang destinasyon sa hinaharap. Ito ay isang kasalukuyang relasyon. Ito ay ang kagalakan ng pagkakilala sa iisang Diyos na tunay sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang anak na si Jesucristo.